Hi everyone! Nagbabalik kayo yun ko, Jelly Queen's Vlog nga pala. Samahan nyo nga pala ako sa paglalakbay ko patungo sa bilihan ng gulay. Itong gulay na to ay malapit sa Sambat and doon din siya naka-place yung mga gulay. At ito ay yung tinatawag na baksakan. At pagkatapos naman sa baksakan, sasamahan niyo din ako maglakbay patungo sa bilihan ng mga isda. Kami, ng daddy ko at ng aking pinsan. So ngayon, iniintay na lang namin yung pinsan ko para ready to go na kami and 1:44 a.m. na ng madaling araw. And so ngayon, see you later! A few inches later. Parating na nga pala kami din sa aming destinasyon kung saan kami mamimili ng aking daddy. At ayan, dito nga pala sa gulayan or sa baksakan ay napaka daming gulay. At per time ko lang pala maka-Jelly Queen pumunta din eh. At sana mabigyan ko kayo ng motivation about sa aming paglalakbay. At ayan, pinaatras na nga pala kami. At daw makapark na kami ng ayos. At ayan, para makapag-start na din sa aming pamimili or paglalakbay namin patungo din sa mga gulayan. At so yun, ready na ba kayo? Bago nga pala ng aming sasakyan ay napansin ko agad yung kagandahan din sa gulayan, sa may baksakan. At ayun na nga mga ka-Jelly Queen, sobrang ganda at sobrang linis. At ayan, kasama ko yung pinsan kong kupal, ay charot laang. Habang naglalakbay kami patungo sa mga gulayan ay may napansin na naman si Daddy na kakaiba. At kaya ayun, pinuntahan niya at ako naman ay pinuntahan ko yung sining malaki. Ay sabi ko ay bell pepper pala aray. At ayan, napansin ko nga pala mga ka-Jelly Queen yung mga tao din eh. At ngayon lang talaga ako nakapunta din eh. At sabi ko ay lulubos-lubusin ko na minsan lang aray. Ayan mga ka-Jelly Queen, for the go, yung pinsan kong kupal oh. Antok na yan. Balik na naman tayo mga ka-Jelly Queen. Sito naman pala ang bibili ng aking daddy. 1.6 nga pala ang kilo. 135 pala ang kilo. I mean yung presyo na binili namin. Si daddy nga pala ay for the lista. Para sure. At ayan, tutungo naman tayo sa another gulay. Upo na naman tayo mga ka-Jelly Queen. At ayan na nga pala, tinanong nga pala ng daddy kung magkano ang upo. Ang sagot naman ay 350. Ang sabi naman ng daddy, wala na bang bawas? Nung ako nagsalita, wala na po bang bawas? Pwede po bang 250 lang? Sabi niya, okay next. Thank you po. Thank you. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At ayun na nga po. At binaba na nga po ng aking daddy. At marami pa siyang bibilhin. At ayun, kinuha na nga pala ng pinsan ko yung mahiwagang upo at dadalhin niya na nga pala sa aming sasakyan para daw kapag bumili ulit ng panibagong gulay ay hindi na siya mabigat o kami. At ayun na nga pala, sabi ng daddy is mauna daw kami at susunod na lang daw si Kuya Errol. At ayan, for the rest to go na naman. O, ganyan. Ganan dito at ganito ang ginagawa ng daddy ko sa araw-araw. Dito siya namimili sa pamilihan ng mga gulay sa baksakan talaga as in. Buti na lang mga ka-Jelly Queen ay tapos na mamili si Daddy ng iba pang mga gulay at ayan nakikita nyo naman sobrang daming kalabasa at mga sibuyas, repolyo at iba pa. Dito naman sa kabilang side naman ay mga prutas katulad ng watermelon at iba pa. At ayan napapagmasdan ko din yung mga tao na nagtitinda ng mga gulay at prutas ay inaantok sila. At nakikita din natin or nakikita ko yung mga mata nila kung gaano talaga sila sobrang antok, napapagod sila pero kailangan nilang magtiyaga dahil ito lang yung kinabukasan nila. At ayan, habang naglalakad kami ay nakikita ko yung mga tao dito na tutulog. Sleep well na lang kila kuya at ate at gusto ko lang sabihin sa kanilang lahat na saludo kami sa inyo dahil gaano man kahirap ang buhay, nagtsatsaga pa rin kayo para sa kinabukasan nating lahat or kinabukasan ng inyong mga anak. At ayan na nga mga ka-Jelly Queen, it's time to the shine. It's nakita na nga pala ng daddy ko yung mahiwagang hawat na wala na talaga kaming tinda. Ang dami naghahanap. At ayan, sabi ko naman, kuya, baka pwede naman pakibawasan naman yung yung presyo. Sobrang mahal, please. Cute naman po ako. And then, ayan, sabi niya, sige, total, sali mo na lang ako sa vlog mo. Sabi ko, sige po, kuya.
Sa ganitong panahon, bihira lang tayo makakita ng ganitong tao na sobrang bait kahit gaano man kahirap yung ginagawa nila, yung trabaho nila. Pero nagagawa pa rin nilang tumawa at magpatawad sa presyo. At salamat kuya ng maraming maraming. At ayun, it's time to the shine! Another destination na naman tayo. At ito naman pala mga ka-Jolly Queen ay punong-puno ng mga hawot at iba pang mga isda. At ayan, nakikita ko naman sa kabilang line, it's ang dami pa ring mga gulay dito. At mga tulad na nga ng mga pechay, talong at iba pa. At ayan, sobrang dami. So ngayon, samahan nyo kaming puntahan kung ano pa yung pwede naming bilhin na wala sa tindahan. Ayan ang aking pinsan, halatang-halatang pagod na siya at inaantok. Ay sabi ko naman sa pinsan kong kupal, ay sabi ko magpahinga na if you want to, sleep na. Sabi niya hindi, kayang-kaya ko to. Kain naman nga naman ang aking daddy, pinauna pa talaga ako. Sabi niya mauna na daw ako at ay kami ay aalis na at lilipat na daw kami ng destination. At ayun, sinundan ko na nga palang aking pinsan. Kainaman nga naman ang aking daddy, sabi niya kaya niya na daw, okay. Kaya ay nay, kung gano'n ang gusto ng dade, ay kailangan sundin at baka ako'y iwan din sa baksakan ng gulay. At ayan, kung nakikita nyo naman yung background ko, nakikita ko yung mga tao na inaantok talaga as in, pero saludo talaga kami sa inyo dahil kinakaya nyo yung ganyan sitwasyon at yung tiyaga, pag sabi nila, pag may tiyaga, may nilaga. Kaya go for it. And saludo po kami sa mga taong nandito sa baksakan na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya, para sa kinabukasan. Ayun na nga mga ka-Jolly Green, samahan nyo na nga pala ako pumunta dun sa aming sasakyan. Ay, kupal kasi yung aking pinsan. Iniwan ga naman ako. Kabilis maglakad. Ay, kaantok na nga daw siya. Ay, buti na lang mga ka-Jolly Queen. Nandito na kami sa mahiwagang kalesa namin. Ay, sasakyan namin. At ayun na nga pala mga ka-Jolly Queen. Si Kuya Aaron, naayos na nga pala yung mga pinamili namin. At ayan, for the go! A few moments later. Di ko expect na iiwanan ako ng aking pinsan at ang aking daddy. At ayan, nakabili na nga pala sila ng gulay. Katulad na nga pala ng sibuyas na kailangan naming sa aming tindahan. At ayan, bumili na din pala si daddy ng sila at pinahawak niya na din pala kay Kuya Errol. At ayan, for the go na nga pala muna kami. At sabi ng daddy, ay ibigay na lang, ay ilagay na lang daw muna sa sakyan. At ayan, nakikita ko yung mga tao dito na natutulog. At syempre, dahan-dahan lang ako nag-vlog dito dahil konting respeto na lang siguro. And then sabi ng daddy, ay dito muna daw kami kasi ito na yung last destination namin na pupuntahan bago kami tumungo sa panibagong destination na bibili naming mga manok at isda. At ayan, for the go na si daddy. OMG mga ka-Jolly Queen, meron akong napapansin na hindi nyo napapansin. Kaya kung gusto nyo talaga mapansin, i-focus nyo yung eyes nyo kung saan ko pinocus yung camera. Ang asim kakainis. Oh my God, sabi ko nga, wag na nga lang natin pansinin. Nakakainis. And then, ayan ang mga ka-Jolly Queen. Ito, nandito kami sa Karutsan, sa mga sibuyas, at iba pang mga prutas na nandine, asin, repolyo, petchay, at sari-sari na nakikita ko. Tama na nga, nakakainis talaga yung magjowa yung ang asim. Joke lang. At ayan na nga pala si daddy ay focus na focus sa pagbili ng mga gulay o mga kasangkapan para sa aming tindahan. At ayan, yung carrots at repolyo at 220 na nga pala ng madaling araw. Sino kayo dyan? Ang aasim nyo. Makapag-sweet kayo, kala nyo di kayo mabibreak? Ay, joke lang po mga ate at kuya. Alam ko, single ako at hindi ako nagsiselos, okay? Charis, hindi ako piningera pero ang aasim nyo. Kung kailan madaling araw sa kayo naglalandian, pwede namang sa tagumplis, dyan pa kayo sa may gulayan. Charis. At ayun na nga mga Jalquin, focus na lang tayo dito yung pinsan ko. Kala mo, makatingin dun sa magjowa, porket wala siyang jowa. Charis! Okay, joke lang po ha. At ayun na nga mga ka-Jolly focus na lang tayo kaysa mag-focus tayo sa ibang tao na ang sweet pero magbe-break din. Ala, anla, si ate at si kuya, ang lalanday, ang kekere, madaling araw na. Sana all. A few moments later. Sana all na lang sa kanila, walang forever, charis. At ayun ang mga Jolly Gwen, binitbit na nga pala ni Kuya Errol ang mga gulay at para dalhin sa sakyan. Another destination na naman tayo.
Pero dito pa din sa baksakan ng mga gulay at hindi ko ine-expect na makikita ko tong dalawang maasim na magjowang ari. Tapos yung kanta ay palaging pipiliin kong maging sa'yo. Ay kupal, magbe-breaking kayo. Di man araw-araw na nakangiti. Ay inang, di ko na kinaya ang tamis. Umihindi. Di na Balikan man ang hirap, luhat lahat. Ay kay tamis nga naman. At ayan na nga mga Jelly Queen, tungo na tayo sa panibagong destinasyon. At ayan, dala-dala ko na nga pala ang mahiwagang kamote. At ayan, pupunta na nga pala kami sa sakyan nila Daddy at para pumunta sa panibagong destinasyon. At bibili na nga pala kami ng mga baboy. At ayan, nakikita ko na yung mahiwagang sasakyan namin. At ayan, so ngayon mga Jelly Queen, let's go! A few moments later. Guys, ayan. Nakasakay na ako sa sakyan din. Kinarga na nila yung asin na nasa likod ko. Ayan. So, let's go. It's time to the shine. Uuwi na ba kami? Hindi pa kasi marami pang bibilhin. And sana nabigyan ko kayo ng motivation kahit kansi. Iba talaga yung mga nararanasan nila dito. Ayun, ang saya lang kasi naranasan kong sumama sa daddy ko. Ayan. Yan. 8:28 a.m. Ay, kain naman nga naman ng aking dada eh. Akala ko naman ikalapit. Ay, yung pala ikalayo. Ito na pala yung sobrang labas ng sambat. Di nilang kami sa may kanto bumili ng baboy. At dito daw siya bumibili sa tuwing siya ay namimili. At ayun na nga pala sila kuya. Naggagayat ng baboy para sa mga umuorder ng baboy. At ayan, for the go na si daddy. For the interview kung ilan daw ang bibilhin ni daddy. At ayan, gora na ang per sound. Kaya ngayon mga Jelly Queen, ako ay bababa na. Sa umaga'y tinig mo ang paboritong inig. Di naman siguro to isang panaginip. Pagbaba ko nga pala ng sasakyan at ito na agad ang bumungad sa akin. At sabi naman ni nanay na naka-orange doon na nagmamanage ng baboy na ari, ay sabi sa loob daw ako mag-vlog. At pumasok daw ako para daw makita yung mga tauhan niya na nagagayat ng baboy at maimain daw pag nag-vlog ako. Ay sabi ko ay sige ho. At ayan naman mga ka-Jelly Queen, tinan nyo naman yung paanong baboy. Ay parang ako laang, ay charot laang. At ayan na mga si kuya, galit na galit parang gustong manakit. Baboy lang iyan, kaya ikalma mo kuya. At ayan naman si kuya, for the go na naman pakakatay ng baboy niya. At tingnan mo na naman yung paa, napansin ko na naman yung paa ko, ay charot lang, hindi ganang kadumi. At ayan mga ka-Jelly Queen, sabi ni nanay, i-vlog ko daw, para naman daw maiman yung mga tao niya. At sabi niya, wag mo naman akong isama, kasi hindi naman ako nagpamamin at may asawa na. Ay, isa ko rin naman ho lola, hindi ko alam na ikaw ay hindi magpapamahin ay charot lang. At ayun, utas na nga po pala ako kakatawa kay lola. At ayan, tinan nyo naman si kuya, focus na focus sa baboy. Mahirap man daw pero kakayanin nila para sa trabaho nila. Ay, kain naman nga naman si kuya tingnan mo naman yung baboy, kinawawa na. At sabi niya sabi ko bakit ganyan ginagawa ninyo? Ay sabi niya para matanggal daw ang balahibo ng baboy or balbas. At para wala daw nagrereklamo. At ayan, sinunog na nga pala ni kuya ng maigi. Kasi naman, meron daw nagrereklamo na hindi daw dinanggal ang balahibo. At ayan, for the go. Ay minsan daw, ay naaawa din daw sila sa baboy once na kinakatay nila. Ay sabi ko, bakit nyo kasi kinakatay? Di ba kayo marunong maawa? Charot. Kuya, pork chop. Pork chop yan. Panibago na namang kaalaman mga ka-Jelly Queen. At ayan, sabi ko nga pala kay kuya kung madali lang daw ba pag naggagayaan. Ang sabi niya, hindi naman. Pero nang dahil sa ganitong desisyon niya, ay kinakaya niya daw yung ganitong trabaho para daw sa kanyang kinabukasan kasi wala na naman daw siyang magulang. At ito naman daw si kuya, tinanggal niya na ang buto sa ulo ng baboy para mailagay na agad sa plastic kasi meron na daw yung
Meron nang nakareserba kaya ilalagay niya na sa plastic. At ayun na nga pala mga ka-Jelly Queen, kinuwento niya na din sa akin kung bakit yan yung naging trabaho niya. Kasi wala naman daw kasing matinong trabaho, kaya ito na lang, no choice daw siya. Minute 37 seconds later. Ilang minutong paghihintay at ayan na mga ka-Jelly Queen at nilagay na nga pala ni Kuya ang aming mahiwagang ulam. At ayun na mga ka-Jelly Queen at tapos na nga pala kaming aminin ng ulam. At ayan, nakasakay na nga pala ako sa aming mahiwagang sasakyan. At ayan, goodbye sa mga baboy at goodbye kila Kuya at kay Lola. At salamat kasi nabigyan nyo kami ng motivation about sa inyong work. Let's go! A few moments later. Ito So, sabi ni daddy, maputik daw dun, kaya ayaw niya ako isama. Sabi ko, kung ano yung nararanasan niyang hirap pag namimili siya. Gusto ko maranasan din ko. Kaya ayun, let's go. Ngayon, sasakyan namin. Dito talaga sa Tanawan, ang napakabaho. Amoy imburnal talaga. Ay, hindi mo maiiwasan ang amoy. At ayun na mga ka-Jelly Queen. Tingnan niyo naman ang aking dati. Ay, nakabuta. Ayan, para naman daw, hindi daw siya mabasa or hindi madula. Kaya ayaw niya ako isama. At ayan, nandito na nga pala kami sa aming destinasyon. At kung saan, bibili ng mga isda or at iba pang mga manok. At ayan, for the go na nga pala kami. Kaya nga pala ayaw ako isama ng daddy. Gawa ng madalas daaw at sabi ko naman sa kanya ay kailangan ko din paghirapan kung ano yung mga nararanasan mo sa tuwing namimili po siya. At ayan, for the go nga pala kami ng mga pinsan ko at ang aking daddy. Tingnan nyo naman yung mga isda, ang lalaki at fresh na fresh. Ganyan, naghihirap ang mga tao din mga ka-Jelly Queen. Todong effort para sa kanilang kinabukasan. Yung isda, oh, sarap, violet na violet. Ang daddy ko, namimili siya ng hiwas. Yes, hiwas with botay. Oo nga. Yan, fish. Ang lamig. Then, kikiluhin na siya doon. Anong tawag din eh? Galunggong. Galunggong siya. Then, ito, hindi ko alam kung anong tawag dyan. May napansin ako mga ka-Jelly Queen dito, yung dalawang matanda na nag-aayos ng isda para sa kanilang pagtitinda. Tinawag nga pala ako ng aking ama, sabi magkape kayo ng iyong pinsan. At sabi ko ibigyan niyo na po ako. At sabi niya naman yan, dapat ganito, dapat mo pinaghihirapan ang mga bagay na hindi mo nararanasan at para may matutunan ka. Sabi ko sa aking ama, yes de. At ayan yung mga sila kuya, nagtotodo porsige para matanggal nila yung mga tinik sa mga isda. At ayan sila ate, sila kuya. Sana matutunan nyo din o lalo na sa mga batang manonood na ito ay sana bigyan kayo ng motivation at huwag kayong magalit sa inyong mga bugulang kung bakit sila late lagi umuwi or hindi kayo nakakasabay sa pagkakain kasi naghahanap buhay sila para sa inyo. Kainis naman iniwan ako ng pinsan ko. Iyak na ako dito. Ay, charot laang. Nakikita ko na nga pala ng aking pinsan, ayun lang pala siya, nagmamadali at kasi nabibigatan na pala siya sa kanyang bitbit. At ayan, for the go na nga pala ang person at tingnan nyo naman yung aking nasa paligid ay sobrang tahimik. At ayan, nandito nga pala kami sa may Pure Gold, malapit sa bibila namin ng isda. At ayan, for the go na pala mga person. Hi everyone, today it's gonna be okay. My eyes is not okay. And today tatapusin ko na yung vlog na to at sana nagustuhan nyo ang aking content na ginawa na paglalakbay patungo sa lugar kung saan maraming gulay, maraming mabibili at maraming At ayun na nga mga ka-Jelly Queen, it's time to do shine. Don't forget to like, share, subscribe, and don't forget to pindot notification bell. And ayun, magkikita pa tayo sa next vlog ko. And bye-bye!